Hi, mabuhay! Welcome to Recipes Sindel's channel. Gagawa po ako ng gyoza. Ito po ang aking version ng gyoza, homemade wonton wrapper at gyoza sauce. Samahan niyo po ako. Nasa screen niyo po ang kompletong listahan, paki-screenshot niyo na lamang po. Ang una po natin gagawin ay yung ating wrapper. So, 2 cups of flour sa ating bowl, 1/2 teaspoon of salt, and 1/2 cup of water. Gradually po ang paglagay. If necessary, pwede kayo mag-add pa ng konting tubig. Kasi iba-iba naman ang absorption ng flour. Next, ininid na po natin to. Ininid natin siya. Pag wala na kayo nakikitang flour, ilipat nyo na sa table. Dust lang kayo ng konting flour sa table. Tapos, inid lang po natin siya hanggang maging smooth. Hindi dapat sticky. So, once na-knead na natin at smooth na, i-rest lang natin to for 30 minutes. Para po magbuo yung ating gluten. Tapos, knead for 3 minutes. After nating manid ng 3 minutes, i-rest po natin to ulit. This time naman for 1.5 hour. After 1.5 hour, eto na po yung ating dough. Smooth and elastic na po yan. Knead lang natin saglit for 1 minute. Ayan po ang ganda, diba? Yung pagkakagawa natin ng dough. Ngayon, i-divide lang po natin to into 2 para mas madali siyang ma-workout or ma-stretch out. So, hatiin natin sa dalawa. Pagkahati, iset aside po natin yung isa dahil isang dough lang muna ang i-workout natin. Madali lang po ang gagawin natin. Simple lang. Kakailanganin lang natin ng rolling pin para ma-stretch out natin ang ating dough ng manipis. Kung meron po kayong maliit na rolling pin, yun po ang gamitin ninyo. Ngayon po, eto manipis na siya. Nakikita nyo na yung daliri nyo. Lagay lang kayo ng cornstarch para hindi magdikit yung inyong wrapper. Pagpatungin nyo po yung dalawang na workout nyo na wrapper. Tapos, konting roll pa. Tapos, i-cut nyo na sa gusto nyo shape. Circle or square. Nasa sa inyo na po yan. Ito po. Hindi po nagdikit, diba? Kasi may cornstarch in between. Sumunod, gawin natin yung ating filling. So, 1/4 kilo na ground pork and 2 cups of minced cabbage po. Tapos, lagay rin tayo ng garlic, onion spring, pagkatapos po, ginger. I-grate lang po natin yung ating ginger. Sumunod, lagay din tayo ng mushroom. Pagkatapos ng mushroom, isi-season natin ng soy sauce. Pagkatapos po, lalagay din tayo ng sesame oil para mas mabango. Tapos, salt and pepper to taste. So, nasa inyo na kung gaano kadami. Pagkatapos, add din tayo ng 1 tablespoon of cornstarch para mag-serve as binding. Tapos, i-mix lang po natin to. Pagkatapos natin ma-mix, ipapalaman na po natin to sa ating ginawang wrapper. So, lagay lang po tayo sa center ng gaano kadaming gusto nyong filling. Pagkatapos, basain natin yung edge ng ating wrapper, outer edge. Tapos, gamit ang inyong fingers, thumb and index, gawa tayo ng pleats. Gaya po na nakikita nyo. Ganyan lamang po ang paggawa ng gyoza. Napakadali. Mas magandang gumawa na kayo ng marami, tapos stock up nyo sa fridge nyo para anytime na gusto nyong mag-gyoza, labas nyo lang, tow ng konti, then lutuin nyo na. Ganun lamang po. Ito, pakita ko po paano gumawa ulit ng pleats. Napaka-simple lamang po ang paggawa ng pleats. Gaya po na nakikita ninyo. Ayan, tapos na po. Ang sumunod nating gagawin, pagkatapos nating magawa yung ating gyoza, ay lulutuin na po natin to. Or pwede rin namang i-store nyo sa freezer nyo for up to a month. Okay yan, basta nasa freezer. Ang sumunod, lagay lang po tayo ng konting mantika sa ating pan. Konti lang. Tapos, lagay natin yung ating gyoza. Huwag po natin pagdidikit-dikitin ha. Pag nilagay, dapat may space ng konti. Balilutuin lang natin to hanggang maging golden brown yung ilalim lang. Next, maglalagay tayo ng water sa ating pan. Tapos, takpan lang natin. I-steam natin to for 3 minutes para lutong-luto yung loob. Pagkatapos, after 3 minutes, tanggalin na natin. Kung may konting tubig pa, hayaan lang natin maluto hanggang mawala. For the sauce naman, lagay tayo ng 1 tablespoon of soy sauce, rice vinegar, sesame oil, pagkatapos po chili flakes, optional po to at onion spring.
Tas ganyan lamang po. Enjoy nyo na yung inyong gyoza. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan mag-like and share at subscribe sa aming channel. Maraming salamat po muli sa inyong panonood, sa inyong time. Till next time, bye-bye!